Sa labas ng lungsod ng Tennessee sa Estados Unidos, si Amber ay nagdodrawing sa kanyang notebook habang nakasakay ng school bus. Nang si Bowman, isa sa kanyang mga kaklase, ay nagsimulang nakawin ang drawing mula sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, sa sandaling makita niya kung ano ang ginagawa ng dalaga, ang estudyante ay natakot at lumayo mula sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, si Principal Land ay nakipag-usap kay Taylor tungkol sa kamakailang drawing na ginawa ng kanyang anak na babae, at ang lalaki ay nalito nang mapansin niya ang madilim na eksena na nagawa ng dalaga. Pagkatapos alertuhan ang taong nasa tungkulin, pumunta ang babae upang kausapin ang kanyang estudyante na nagbunyag na ang estudyanteng inaatake ay si Bowman at talagang gusto niyang saktan ito. Sa pagkarinig nito, si Land ay humanga sa kasamaan sa isip ng dalaga at sinabi na kahit na sinasabi niya ang lahat ng iyon, ginagawa niya ang tama sa pamamagitan ng paggawa ng mga drawing na iyon dahil ito ay isang magandang paraan upang mailabas ang kanyang nararamdaman. Upang masubaybayan mula ngayon ang psikolohikal na kalagayan ni Amber, binigyan ng principal ang kanyang estudyante ng bagong notebook at hiniling na gumuhit dito tuwing nararamdaman niyang gusto niyang gawin ito. Sa malayo sa gitna ng isang malaking gubat, isang lalaki na nagngangalang Jack ay naglalaro ng Minecraft habang nakahiga sa isang natumba na puno ng kahoy nang makatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang ama na humihingi na umuwi siya para sa hapunan. Kaya, nagsimulang umalis ang binata. Ngunit bigla siyang nadapa at nahulog pababa sa burol, dahilan upang mahulog ang kanyang cellphone sa tubig. Pagkatapos bumangon, kinuha ni Jack ang aparato mula sa lawa, disappointed na malaman na ito ay lubusang nasira. Gayunpaman, bago umalis, napansin ng binata na may mali at nalito siya nang tingnan ang kanyang cellphone na brand new na parang walang nangyari. Sa kabila nito, bumalik si Jack sa bahay gaya ng dati, kung saan siya ay kumain ng pizza kasama ang kanyang ama at kapatid na babae. Habang kumakain ng hapunan, tinanong ni Amber kung ang mga batang katulad nila ay dapat tawaging mga ulila dahil nawala ang kanilang ina ilang panahon na ang nakalipas. Sa pagkarinig nito, si Taylor ay galit na galit at ipinaliliwanag na kahit na namatay ang ina ng pamilya, siya ay narito pa rin sa kanilang buhay kaya ang kanyang mga anak ay may ama pa rin. Sinusubukang gisingin ang kanyang kapatid na babae. Nagsimulang asarin ni Jack ang dalaga tungkol sa pagiging maternal orphans. At si Amber, galit na galit, sinuntok pababa ang plato ng lalaki. Napagtanto kung ano ang kanyang ginawa, tumakbo ang dalaga patungo sa kanyang kwarto. At habang nakayuko siya upang linisin ang gulo, iniutos ni Taylor sa kanyang anak na lalaki na tigilan na ang pagpapahirap sa kanya. Naiirita, si Jack ay diretso na lamang pumunta sa kanyang kwarto at sa gitna ng lahat ng kahirapan sa pagpapalaki ng kanyang mga anak, nagsimulang maalala ng lalaki kung ano ang kanyang buhay noong buhay pa ang kanyang asawa. Samantala, pumunta ang binata upang maligo, at nang tingnan niya ang kanyang mga kamay, napansin niya na ang sugat mula sa kanyang pagkahulog ay nawala na. Kinabukasan, nagsimulang mag-research si Jack tungkol sa posibleng magical water na maaaring nagpagaling sa kanyang mga sugat, at nang sumakay siya sa school bus, napagtanto ni Amber na nakalimutan niya ang kanyang bagong notebook sa bahay. Desperado, tinanong ng dalaga ang kanyang ama na kunin ito. Ngunit hiniling ni Taylor sa kanya na pumunta sa klase nang wala ito, na sinasabi na ayos lang siya. Sa pagkarinig nito, nag-alala si Amber at hiniling sa lalaki na mangako na hindi titingnan ang kanyang mga drawing. Kahit na pinaghihinalaan niya ang lahat ng ito, nangako si Taylor na hindi niya ito gagawin. At habang nasa biyahe ng bus, inalok ni Jack ang kanyang notebook sa kanyang kapatid na babae. Gayunpaman, tumanggi ang dalaga at galit na itinapon niya ang notebook sa kanya, iniutos na tigilan na ang ganitong pag-uugali. Sa parehong oras, inalis ni Taylor ang mga pangunahing gamit ng kanyang mga anak mula sa kanilang mga kwarto upang matanggap niya ang mga kliyente na titingnan ang tirahan, na inilagay sa pagbebenta pagkatapos ng parishment ng kanyang asawa. Habang nag-aayos, nakita ng lalaki ang notebook ni Amber, na tila personalisado ng dalaga, na lalong nagpagulat dito. Sa sandaling iyon, nagulat si Taylor sa kanyang kapatid na si Liz, na humiling sa kanya na tanggalin ang mga larawan sa dingding bago dumating ang mga mamimili, dahil maaari itong makagambala sa kanilang huling desisyon. Naiirita, pumunta ang lalaki sa kanyang van upang itago ang mga larawan at naghintay sa sasakyan habang tinatanggap ng kanyang kapatid ang mga potensyal na mamimili. Gayunpaman, habang lumilipas ang mga minuto, si Taylor ay nagsimulang makaramdam ng hindi komportable sa mga stuffed animals na nakatitig sa kanya, at inilagay niya ito na nagpapakita ng notebook ng kanyang anak na babae. Naalala niya ang pangako na ginawa niya sa kanya, nagdesisyon ang lalaki na huwag tingnan ang mga drawing. Ngunit sa sandaling iyon, natapon niya ng kape sa notebook at naging desperado. Mabilis na tumakbo si Taylor papasok sa bahay upang subukang linisin ito. At napagtanto na hindi ito gumagana,
Binuksan niya ang malita na may mga gamit ng kanyang asawa. Kahit na nakaramdam siya ng malaking pangungulila nang tingnan ang lahat ng ito, nanatiling nakatutok ang lalaki at ginamit ang hairdryer sa notebook. Habang sinusubukang patuyuin ang mga pahina, natapos ni Taylor na masunog ang kanyang binti sa aparato, dahilan upang mahulog ang notebook sa sahig at mailantad sa kanya ang lahat ng mga drawing. Ito ay nag-iwan sa lalaki sa shock at makalipas, bumalik ang mga magkakapatid sa bahay. At natuklasan niya na si Amber ay na-trouble na naman pagkatapos gumuhit ng mga tentacles sa kanyang mga braso. Pagod na sa lahat ng mga problemang ito, iniutos ni Taylor sa kanyang anak na babae na ibigay ang lahat ng kanyang painting materials. Galit na galit, pumunta si Amber sa kanyang kwarto at tinanong kung bakit marumi ang kanyang notebook. Napagtanto na tiningnan ng kanyang ama ang kanyang mga drawing, iniwan ng dalaga ang kanyang painting supplies sa labas. At hindi nagtagal, pumunta si Taylor sa kanya upang hilingin sa kanyang anak na samahan siya sa van. Habang si Liz ay pupunta upang makipagkita sa isa pang potensyal na mamimili para sa bahay. Napansin ng lalaki na patuloy pa rin sa pagdodrawing ang kanyang anak na babae. At pagkatapos kunin ng kanyang mga Crayola, pinagmasdan niya ng eksenang iginuhit ni Amber, na naglalarawan ng kanyang ama na nilalamon ng daan-daang gagamba. Ilang minuto pagkatapos, habang naghihintay sa sasakyan, sinubukan ni Taylor na humingi ng tawad sa kanyang anak na babae, na inakusahan siya na hindi kailanman binibigyang pansin ang mga drawing na ipinakita niya sa kanya. Pagkatapos marinig ito, nainis ang lalaki at muling ini-interrupt ng pagbisita upang kunin ng isang malaking kahon, na nagpapakita na palagi niyang itinago ang lahat ng mga drawing ni Amber. Napagtanto na talagang nagmamalasakit ang kanyang ama sa kanyang kapakanan, tumalon ang dalaga sa front seat at sinabi na ipapakita niya sa kanya ang kanyang mga drawing kung mangangako siyang hindi magiging freak out. Sumang-ayon si Taylor. Kaya, nagsimulang ibunyag ni Amber ng lahat ng kanyang ginawa sa kanyang notebook kung saan siya ay lumikha ng 12 ng masasamang halimaw na nag-aalis ang mga tao sa iba't ibang paraan. Ito ay lalong nagpag-alala sa lalaki, at hindi nagtagal, ipinakita ng dalaga sa kanya ang drawing ng kanyang namayapang ina. Naiyak ang kanyang anak na babae ay naaalala pa rin ito. Pinuri ng lalaki ang drawing, na sinasabi na kahit na sa lahat ng bagay, si Amber ay napakagaling sa paglikha. Upang harapin ng lahat ng ito, may ideya si Taylor. At pagkatapos idikit ang isa sa mga lumang drawing ng dalaga sa notebook, ipinaliwanag niya na ang balanse sa pagitan ng mabuti at masama ang paraan upang mapagaan ang kanyang psikolohikal na kalagayan. Gayunpaman, hindi sumunod si Amber sa kanyang ama at nagsimulang baguhin ang imahe, nagdadagdag ng monstrous features sa karakter na kanyang iginuhit. Makalipas, bumalik si Jack sa bahay pagkatapos magpalipas ng oras sa gubat, at sa sandaling iyon, nabunyag na nagawa ng binata na ayusin ang sirang plato gamit ang tubig mula sa ilog na nagpagaling sa kanyang kamay. Napagtanto na talagang may mga magical properties ang lawa. Nagdesisyon ang binata na maghintay hanggang makatulog ang kanyang ama at pumunta roon muli. Ang hindi niya napagtanto ay gising pa rin si Amber. At nang makita niya ang kanyang kapatid na lalaki na umaalis ng ganoon kabilis, nagdesisyon siyang sundan ito, dala-dala ang kanyang notebook. Ilang minuto pagkatapos, nakita ni Amber ang kanyang kapatid na lalaki na hawak ang kahoy na kahon na naglalaman ng abo ng kanyang ina, at nalilito tungkol sa kung ano ang balak niyang gawin. Nagdesisyon ang dalaga na tawagin siya. Nagulat sa dalaga, natakot si Jack at sinubukang magkunwaring wala siyang balak gawin. Gayunpaman, hindi naniniwala si Amber sa kanyang mga salita at sinubukang kunin ang kahon mula sa kanyang mga kamay. Ito ay humantong sa away sa pagitan ng dalawa, dahilan upang halos mahulog ng dalaga sa tubig at mailigtas ng kanyang kapatid sa huling segundo. Ang problema ay nahulog sa lawa ang notebook ni Amber, at sa kabila ng panik ng kanyang kapatid na babae, iniutos ni Jack sa kanya na lumayo sa pampang at kinuha ang notebook gamit ang isang sanga ng puno. Hindi nagtagal, sinabi ng binata na kailangan nilang umalis kaagad. At sa parehong oras, ang lugar kung saan nahulog ang notebook ay nagsimulang magbula na parang may lumalabas mula sa gitna ng lawa. Sa pag-uwi nila sa bahay, narinig ng magkapatid ang ingay na galing sa gubat. At sa pagtuklas na lahat ng mga drawing ng kanyang kapatid na babae ay nawala sa mga pahina, hiniling ni Jack sa kanya na itago ang nangyari bilang lihim. Kinabukasan, dumating si Maggie sa gas station para sa kanyang shift sa convenience store kasama ang kanyang kasamahan na si Rick at napansin na lubusang magulo ang lugar. Naniniwalang posibleng ninakawan, sinubukan ng dalawa na tawagan ang pulis,
Ngunit sa sandaling iyon, lumitaw ang isang nilalang sa likuran nila, dahilan upang pareho silang tumakbo sa takot. Sa bahay, ginising ni Taylor ang kanyang mga anak para sa isa pang araw sa paaralan at nag-alala nang mapansin na may tila sumubok pumasok sa bintana ng kwarto ni Amber. Natulog siya sa kanyang closet dahil natakot sa ingay. Napagtanto na may mali, hinarap ng dalaga ang kanyang kapatid na lalaki, na nangakong sasabihin niya sa kanya ang lahat kapag nasa bus na sila. Gayunpaman, narinig ni Taylor ang usapan at bago umalis ng magkapatid patungo sa paaralan, tinanong niya ang kanyang anak na lalaki kung ano ang nangyayari. Kahit na nag-aalangan, ipinaliwanag ni Jack ang lahat ng kanyang natuklasan tungkol sa lawa sa gubat at sinabi na maaaring nabuhay ang mga drawing ni Amber. Sa pagkarinig nito, iniisip ni Taylor na ito ay absurd at iniutos sa kanyang anak na lalaki na sumakay sa bus, na sinasabi na mag-uusap sila kapag nagdesisyon siyang sabihin ang katotohanan. Ilang minuto pagkatapos, naghugas si Taylor ng bintana ni Amber habang naghihintay sa kanyang kape. Ngunit sa sandaling iyon, nagsimulang marinig niya ang kakaibang tunog na galing sa gubat. Bigla, lumitaw si Liz at sa pagpasok sa bahay, napansin ni Taylor na nawawala ang kanyang mug at nagsimulang magtanong kung hinawakan ba ng kanyang kapatid na babae ang coffee maker. Gayunpaman, walang pansin si Liz dito at hiniling sa kanya na dalhin ang kahon ng mga larawan sa van dahil may isa pang mamimili na darating. Bago sumakay sa kanyang sasakyan, inalis ni Taylor ang mga bagay mula sa kahon at natagpuan ang plato na nabasag ni Amber noong hapunan. Gayunpaman, habang nasa biyahe ng bus, nakita ng driver na si Thompson ang isang pickup truck na inabandona sa gitna ng daan na may trail ng blue paint sa paligid nito. Nalilito, ipinark ng babae sa malayo, at bago niya matawagan ang mga awtoridad, nagulat siya ng si Bowman na bumusina sa horn ng sasakyan. Naiirita, iniutos ng driver sa binata na lumayo, ngunit ang ingay ay nakakuha ng atensyon ng isang nilalang na lumitaw sa gitna ng cornfield. Nang makaharap ang halimaw, napansin ni Amber na ito ang karakter na kanyang binago sa kanyang notebook, at napagtanto na sila ay nasa panganib. Sumigaw si Thompson na hawakan ang lahat. Mabilis, pinaharurot ng babae ng buong bilis upang makalayo, ngunit ang mga yapot ng nilalang ay nagdulot ng tremor sa daan, dahilan upang magdaranas ng malaking aksidente ng grupo na nagdala sa kanila sa gitna ng cornfield. Makalipas ang ilang sandali, nagising ang mga estudyante, at napansin na walang malay ang driver. Sinabi ni Jack na kailangan nilang humanap ng paraan upang makatakas dahil nakastop ang pinto ng bus. Sa sandaling iyon, lumitaw ang nilalang sa likod ng sasakyan at sa takot, nagtago ang mga kabataan sa pagitan ng mga upuan. Napagtanto ni Amber na natutulog ang nilalang dahil sa musika mula sa truck kaya maaari silang magpatugtog ng isang bagay upang ito ay makatulog muli. Sa pagkakapansin na binabayo ng halimaw ang upper exit ng bus, mabilis na kinuha ni Jack ang kanyang cellphone, ngunit nakuha siya sa tentacle ng nilalang na sumalakay sa sasakyan. Gayunpaman, bago nito mahila palabas ang biktima, natulog muli ang nilalang, at napansin ng mga kabataan na si DeMarcus, isa sa mga estudyante, ay may dala palang iPod. Ngayon na nagawa nilang neutralisahin ang nilalang, nagsimulang lumabas ang grupo sa pagbubukas sa itaas at tumakbo ng mag-isa si Bowman nang hindi man lang hinihintay ang kanyang mga kaklase. Sa sandaling iyon, nagbago ang musika sa iPod, dahilan upang magising muli ang nilalang. At sa panik, tumakbo ng daan ang mga estudyante habang sinusubukang makatakas sa higanti. Sa malayo, napansin ni Taylor na sinusubukang tawagan siya ng paaralan at napagtanto na wala sa kanya ang kanyang cellphone. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, tumakbo ang lalaki papasok sa bahay. At pagkatapos abalahin ang pagbisita, hiniling niya kay Liz na tawagan ang kanyang cellphone dahil maaaring may nangyari kay Jack at Amber. Habang ginagawa iyon, narinig ni Taylor ang pag-vibrate ng telepono sa kanyang closet, na may ilang paint stains dito. At pagkatapos kunin ang aparato, nakita niya ang kanyang mug na nakatago sa likod ng ilang kahon. Nalilito, kinuha niya ito pabalik at natakot nang mapansin ang isang kakaibang isang mata na nakastop mismo sa likod ng mug. Mabilis, itinapon ni Taylor ang bagay at winasak ito gamit ang kanyang plato. At kaagad pagkatapos, sinabi ni Liz na tumawag lang sa kanyang cellphone. Sa parehong oras, dumating sa paaralan ang grupo ng mga estudyante at sinabi ni Amber na iginuhit niya ang Blue Monster na dinurog ang bus. Nag-aalala, tinanong ni Jack kung sino pa ang iginuhit ng kanyang kapatid na babae. At sa pag-iisip tungkol dito, naalala ng dalaga na si Bowman, na tumatakbo ng ligaw sa gubat. Habang tumatakas, nakaharap ng binata ang isang maliit na nilalang, na nagsimulang sumigaw na parang isang sobrang lakas na alarma. Ito ay nakakuha ng atensyon ng isang malaking walang mata na halimaw na sinusubukang lunukan si Bowman gamit ang kanyang bibig ngunit nabigo na makuha ito. Bago ito mapatay, nailigtas ang binata sa magkakapatid at upang hindi maalertuhan ang iba pang mga halimaw. Pinatay ni Jack ang maliit na
na nilalang sa pampang ng ilog. Gayunpaman, nang bumangon siya, napansin ng binata na harap-harapan sila ng higanteng walang mata na nilalang at mabilis na naghagis ng bato si Amber palayo, na nakakuha ng atensyon nito. Samantala, dumating si Taylor at Liz sa lugar ng aksidente ng bus kung saan swerte na nailigtas ang driver. Ang problema ay dalawa pa lamang sa mga estudyante ang natagpuan hanggang ngayon, ngunit si Jack, Amber, at Bowman ay wala pa rin. Tinanong ni Liz kung maaaring pauwi na ang mga kabataan, at sa pagkarinig nito, nagsimulang magpanik si Taylor. Sinusubukang pigilan ang kanyang mga anak na atakihin, nagmaneho ang lalaki pauwi. Ngunit sa daan, nataman nila ang isang hayop na tumatawid sa kalye. Sa paglabas ng sasakyan, nakita ni Taylor at Liz ang mga paint splatters sa ilalim ng bumper. At habang tumatayo sila, nagulat ang dalawa sa pusa mula sa cover ng notebook ni Amber, na naglabas ng ulap ng paint sa kanilang mga mukha. Kahit na hindi ito nais atakihin ang mga matanda, ipinakita ng hayop ang kanyang monstrous form, at pagkatapos itapon ang sasakyan palayo, umalis ito. Sinubukan ng dalawa na umalis ng naglalakad, at sa kalagitnaan ng daan, nakaharap sila sa isang higanteng nilalang na nakatayo sa ibabaw ng mga electricity towers at tumakbo sa takot. Sa lungsod, dumating sa bahay ang magkakapatid kasama si Bowman nang hindi man lang napansin na lubusang winasak ng ilang nilalang ang isa sa mga bintana. Napagtanto na wala roon ang kanilang ama, nagsimulang magpanik si Amber. At nang makita niya ang drawing materials ng kanyang kapatid na babae, may ideya si Jack. Samantala, sa harap ng lawa sa gubat, isang nakadisguise na nilalang ang lumapit sa tubig at kinuha ang isang notebook mula sa kanyang backpack upang magsimulang gumuhit. Habang lumilipas ang mga minuto, nagsimulang kumalat ang kaguluhan sa buong lungsod. At habang nanonood si Bowman ng emergency news, tinawag ni Jack ang lahat upang tingnan ang kanyang bagong drawing, na binubuo ng isang supreme weapon na makakatalo sa lahat ng mga halimaw. Ngayon na mayroon silang prototype upang baligtarin ang sitwasyon, nilagyan ng armor at iba't ibang water weapons ang trio. Ngunit bago sila umalis, sinabi ni Amber na kailangan niyang gumamit ng banyo. Ang problema ay kailangan din ni Bowman na gawin ang gayon at sinubukang humanap ng ibang banyo sa bahay. Ngunit nang pumasok siya sa kwarto ni Taylor, harap-harapan ang binata sa libu-libong gagamba sa lahat ng lugar at isinara ang pinto. Sa kabila nito, ang ilan sa mga nilalang ay natapos na dumikit sa katawan ng binata, at mabilis na tumulong si Jack upang patayin sila. Nang lumabas si Amber sa banyo, natakot siya at binuksan ang pinto ng kwarto ni Taylor, na nagpalaya sa lahat ng natitirang masasamang insekto. Kinuha ni Jack ang kanyang water gun upang protektahan ang kanyang kapatid na babae at nagsimulang lumaban sa mga halimaw habang tumakbo palabas si Bowman. Sa lubusang pagkalito, itinapon ang sarili ni Amber sa bathtub, at pagkatapos ng maraming pagsisikap, nagawa niyang buksan ang gripo, na winasak ang lahat ng mga gagamba. Hindi nagtagal, lumitaw si Bowman sa bintana at ginamit ang garden hose upang alisin ang lahat ng mga nilalang sa bahay sa tulong ng kanyang mga kasamahan. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Taylor at Liz sa tirahan at natagpuan na lubusang marumi at winasak ang lugar, ngunit walang bakas ng mga bata. Pagkatapos nyon, narinig ng lalaki ang katok na galing sa bintana ni Amber. At habang lumalapit sila, nakaharap ng dalawa ang paro-paro na iginuhit ng dalaga at nagdesisyon na sundan ito. Sa gitna ng gubat, nagsimulang magtalo si Amber sa kanyang kapatid na lalaki. At pagod na sa lahat ng ito, inakusahan niya ang dalaga na siya ang responsable sa lahat ng nangyayari. Ito ay nag-iwan sa dalaga na walang masabi at upang mapanatili ang kanyang focus, nagpatuloy na naglakad ng mag-isa si Jack, na nagdala sa kanya sa teritoryo kung saan dinala ng mga gagamba ang lahat ng mga bagay na ninakaw nila sa paligid ng lungsod. Hindi nagtagal, nakaharap ng binata ang isang misteryosong nilalang na nakaupo sa pampang ng lawa at natuklasan na ang bagay na ito ay may kakayahang lumikha ng iba pang mga halimaw gamit ang sarili nitong mga disenyo. Mabilis, kinuha ni Jack ang drawing ng special weapon. Ngunit nang lumingon siya, napansin na binabantayan siya at ang takot ay nagdulot na mahulog ang papel na natagpuan at winasak ng nilalang. Pagkatapos nyon, muling nagkita ang mga kabataan at inihayag ni Amber na ito ang unang halimaw na kanyang ginawa at dahil dito, maaaring mas makapangyarihan ito. Kaya, napagpasyahan ng trio na kailangan nilang gumuhit ng bagong weapon upang talunin ang horde ng mga nilalang, at napagtanto nila na kailangan nilang nakawin ang mga panulat mula sa bag ng hooded monster. Tumakbo si Bowman upang i-distract ito. Ngunit nang makaharap ang binata, naglabas ng malakas na huni ang halimaw, na tumawag ng 12 ng mga nilalang upang alisin ang kanyang target. Sa panik, tumakbo si Bowman sa gubat sa paghahanap ng lugar na pagtataguan. At pagkatapos hilingin kay Amber na bilasan ang kanyang drawing, nagpunta si Jack upang tulungan siya. Habang tumatakbo, nagawa ng binata na magtago sa isang cabin, na
nagbigay daan sa kanya na protektahan ang sarili mula sa mga nilalang na patuloy na humahabol sa kanilang target. Sa parehong oras, kinuha ni Amber ang backpack mula sa lupa, ngunit nagulat sa nilalang na sinusubukang atakihin siya. Sa sandaling iyon, lumitaw si Jack na dala ang isang spray can at stove lighter, na lumikha ng improvised flamethrower na nagpatakot sa halimaw palayo. Sa gitna ng gubat, narinig ng iba pang mga nilalang ang sigaw ng kanilang tagapaglikha at nagsimulang bumalik upang tulungan ito, ngunit natakot si Bowman sa isang gagamba, na muling nakakuha ng atensyon ng lahat. Natagpuan ang binata, ngunit bago nila ito maalis, nagulat ang mga nilalang kay Liz at Taylor, na lumitaw na umaatake sa mga bagay na iyon gamit ang pala at lawnmower, kasama ang paru-paro. Bumalik sa pampang, sinubukan ni Amber na gumuhit ng isang bagay, ngunit wala sa mga panulat na gumagana. At sa parehong oras, natapos na dapa si Jack. Ito ay nagdulot na umakyat sa ibabaw ng kanyang katawan ang crayon monster, at dahil natutunaw ang kanyang ulo, nagwiwisik ito ng ilang kumukulong patak sa mukha ng binata, na nagawang i-disarm siya. Bago mapatay ang kanyang kapatid na lalaki, lumitaw si Amber sa harap ng nilalang at inatake ito ng ilang tentacles na lumabas sa kanyang mga braso. Pagkatapos itapon palayo, tinapakan ng dalaga ang braso ng kanyang kaaway at sa galit, nagawa ng halimaw na makuha siya. Gayunpaman, sinabi ni Amber na hindi siya matatakot sa kanyang sariling drawing at bago mapatay ang kanyang kapatid na babae, binayo ni Jack ang nilalang ng malakas na suntok mula sa kanyang magic sword. Bigla, lumitaw si Bowman na hawak ang magic weapon na kanyang iginuhit kanina. Nalilito, tinanong ni Amber kung saan nakuha ni Jack ang sword na iyon, at sinabi niyang kinuha niya ang isang piraso mula sa isa sa mga lumang drawing na ginawa ng kanyang kapatid na babae maraming taon na ang nakalipas. Sa sandaling iyon, dumating si Taylor sa eksena at nagulat na makita si Amber na winawasak ang isa sa mga nilalang ng sobrang dali gamit ang kanyang mga tentacles. Hindi nagtagal, nahulog mula sa langit ang kahon ng mga lumang drawing, at sinabi ni Amber na may isang bagay na kamangha-mangha na mangyayari. Bigla, isang malaking ulap ng magical dust ang tumakip sa buong rehiyon. At sa parehong oras, pinanood ni Jack ang palabas ng mga bituin na lumalabas sa lawa. Sa malapit, habang matapang na nakikipaglaban sa mga nilalang, tinulungan si Liz ng ilang matatapang na puso, na nagsimulang magpatakot sa mga nilalang palayo, dahilan upang tumakas sila. Ang malaking magical explosion mula sa lawa ay nagkalat ng mga bituin sa buong lungsod, na nagbigay daan sa masasayang mga drawing ni Amber na simulan ang paglaban sa mga masasamang halimaw. Samantala, kinuha ni Jack ang kahon na naglalaman ng abo ng kanyang ina mula sa kanyang backpack, at bago niya magawa ang kanyang balak, nagulat siya sa kanyang ama na sinusubukang aliwin siya pagkatapos ng lahat ng kanilang pinagdaanan sa buhay. Gayunpaman, habang lumalapit ito, napansin ni Taylor na bahagyang nasira ang kahon sa panahon ng labanan at niyakap ang kanyang anak na lalaki kasama si Amber, na sinasabi na magiging ayos na ang lahat mula ngayon. Makalipas ang ilang sandali, pagkatapos magpaalam sa kanilang ama, sumakay ang magkakapatid sa bus kasama ang kanilang bagong kaibigan na si Bowman para sa isa pang araw sa paaralan. At si Amber ay masaya habang iginuhit niya ang bagong bersyon ng paru-paro ng kanyang ina sa kanyang bagong art notebook. Kaya, ano ang opinion nyo sa pelikulang ito? Iwanan sa comments sa ibaba. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Jomar Camanian, John Mark Flores, Donald de los Santos, Aljay Alguna from Napayang Pasig, Archie Kente from Kalibo Aklan, Aris Glodo from Pampanga, Cheddar Lubeltran from Cubao Quezon City, JJ Dayaw from San Nicolas Bulacan, Pangging Vlog from Numancia Aklan, Roberto Palacio from Binangonan Rizal, at Sandra from Muntinlupa. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.